Una po sa ating mga balita, asahan na ang malalakas na mga pagulan sa mas marami pang bahagi ng bansa. Ito'y dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Krising at Habagat. Kaugnay niyan, ilang lugar ang nasa tropical storm wind signal number 1. Alamin na natin ang update niyan kay Pag-asa weather specialist Charmaine Barillo. So, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig at narito ang ulat sa lagay ng panahon ngayong tanghali ng Thursday, July 17, 2025. Sa kasalukuyan nga ay na-maintain na pa rin ni Bagyong Krising ang kanyang lakas at patuloy itong tumatahak pa north-northwestward dito sa may karagatan ng Eastern Catanduanes. At ina-expect na natin na itong si Bagyong Krising ay mataas ang chance na mag-landfall in between dito sa extreme northern Luzon, so Babuyan and Batanes and Babuyan group of islands at pwede rin hanggang dito sa kalupaan ng Isabela at Northern Aurora. Ina-expect din natin na ang direksyon nito ay patuloy na pa west-northwestward. So, malaki nga ang chance ng pagla-landfall nito at dahil nga dito, pag ibayo pang lumakas itong bagyo natin, ay maaari itong mag-enhance ng southwest monsoon. Pero sa ngayon, mababa pa lang yung interaction niya dito sa southwest monsoon at more on, nagkikila lang siya nitong direksyon ng southwest monsoon. Kaya naman, ine-expect natin na magiging maulan ngayon hanggang bukas at aabot ng 100 to 200 millimeters dito sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dala naman yan ng ulan ng mga bagyo nitong tropical cyclone Krising. Samantalang dito naman sa may Occidental Mindoro at Antique ay aabot ng more than 200 millimeters. Dala naman nito ng ulan ng southwest monsoon. Dito naman sa may Palawan, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, expect natin na aabot sila ng 100 to 200 millimeters. At dito naman sa may Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte at Lanao del Sur ay aabot naman ng 50 to 100 millimeters. Kaya naman pinag-iingat natin ang ating mga kababayan ngayong araw at sa susunod pa ng mga araw dahil patuloy yung mga pagulan na ina-expect natin sa mga tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas ng hapon hanggang Sabado ng hapon ay ina-expect natin na meron pa rin mga matataas na pag-ulan lalong-lalo na nga dito sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte at aabot nga ito ng more than 200 millimeters. Ina-expect din natin na patuloy pa rin ang mga pag-ulan dito sa Batanes, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dala pa rin ng bagyo at aabot nga mula 100 hanggang 200 millimeters. Samantalang dito naman sa Ifugao, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, aabot naman ng 50 to 100 millimeters. Sa mga pag-ulan naman na dala nitong southwest monsoon, kasama ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique sa makararanas ng 100 to 200 millimeters. At gayon din dito sa Metro Manila, asahan natin na simula bukas ng hapon hanggang Sabado ng hapon ay makararanas pa rin ng mga tuloy-tuloy ng mga pagulan at aabot pa rin ng 50 to 100 millimeters. Kasama din dyan ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Pagdating naman ng Sabado ng hapon at Linggo hanggang Linggo ng hapon ay asahan natin na bahagyang mababawasan na yung mga areas na uulanin ng malalakas. Pero dito sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay asahan pa rin natin na makararanas pa rin ng 50 to 100 millimeters. So sa susunod nga na 3 araw ay asahan natin na dito sa Metro Manila ay patuloy tayong makararanas ng moderate to at times heavy rains. At dito naman sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, abot na tayo ng 100 to 200 millimeters.
At dahil naman sa patuloy pa rin na epekto nitong bagyong si Christine, asahan na hanggang Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon ay makaranas pa rin ng 100 to 200 millimeters dito sa Ilocos Norte at 50 to 100 millimeters pa rin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Benguet at Cagayan. So sa mga susunod na araw, lalong-lalo na dito sa may Central Luzon, Bicol Region at gayon din dito sa Northern Luzon at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay asahan natin ang patuloy na mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga areas na merong very high to high susceptibility. Kaya iba yung pag-iingat at panatilihin na maghanda na sa maaaring mga peligro na maranasan dahil nga sa mga pag-ulan at malalakas na hangin. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita na namumuong low pressure area sa ating satellite pero pinapakita na ng ating mga models na posible ang pagpasok or pag-develop ng isa pang bagyo sa next week at kaya naman dahil nga may mga pag-ulan na tayo nadala mula dito sa bagyo ay asahan natin na meron pa rin tayong mga pag-ulan na magpapatuloy hanggang next week. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan. Itong bagyo natin ay patuloy na tumatahak pa westward hanggang northwestward at hindi natin inaasahan na may mga pagbabago pa ng direksyon nito sa mga susunod na araw. At posible or mataas din ang landfall scenario natin na maaari nga dito sa may parteng Batanes at Babuyan Group of Islands at umaabot hanggang dito sa may Isabela hanggang Northern Aurora area. Sa magiging lagay naman ng ating mga dam, yun lamang po mula dito sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Section, Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.